pagkatapos Audrey, pag-usapan naman natin ngayon na alam naman natin na Bagyong Mario. Dumaan na. Tapos nakakalungkot yung mga naiwan na balita nito. Isa na dyan yung fish kill na nangyari sa Valenzuela. Para pag-usapan yan at linawin ang mga detalye patungkol dyan, makakasama po natin this morning. Let us all welcome Director Axis Perez ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Good morning, Director. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning, Diane, at good morning, Audrey, at maraming salamat sa imbitasyon. Alright, Director, umpisahan natin ito, fish kill sa may Valenzuela at talagang yung mga tao doon, sinasabi nila masangsang na raw yung amoy. Ano po yung mga ginawa ng BFAR patungkol dito? Nung Sunday kasi, nung malaman natin yung report na ito, nag-dispatch tayo ng team to get samples, yung mga isda, sample ng isda, saka yung tubig, and we had it analyzed. So, yun ang una natin ginawa, and then of course, immediately after that, ang next step doon is to clean it up. Kailangan maalis talaga yung mga isda at nagpapasalamat tayo sa local government unit ng Valenzuela for doing a good job of cleaning it up. Kahapon, tapos na nilang malinis yung lahat ng namatay na isda. Yes, Director. Kapag nagkakaroon po ba ng bagyo at pagbaha, normal po ba na nagkakaroon ng fish kill? Ano pong dahilan nito? Hindi naman normal at hindi naman parating ganito nangyayari. Pero base dun sa analysis namin ng tubig, mataas yung ammonia content ng tubig. Sangayon sa aming mga laboratory technicians at sa aming mga scientists, dahilan ito ng accumulation kasi ng iba-ibang mga waste. Both domestic waste at saka yung mga organic waste. So pagka nabulok yun, siguro nahalukay ng baha. No? Pag nabulok yun, nagkakaroon ng chemical reaction, nare-release yung ammonia sa tubig. Okay. So dahil nagbaha, Dayan, ibig sabihin, sumama rin yung dumi ng mga tubig na ito. Tapos may chemical reaction, namatay yung mga isda. Okay, naapektuhan itong mga isda. Yes. So, gaano po kalawak bukod sa Valenzuela? Ito po ba'y posibleng kumalat din? O nung humupa yung baha, na-contain lang sa Valenzuela? Well, fortunately, ang report namin doon lang nakakompine ito sa isang lugar sa Valenzuela, particularly in Malanday. Siguro yung nakita kong area, mga more or less 10 hectares. Pinaikutan ko yung ibang lugar, mukhang wala namang ganong similar report. So, we're kind of happy na hindi naman siya malawakan at doon lang siya sa lugar na yun. Alright, Director, kung tatayain po natin, tinatayang ilang tons or ilang gano'ng karaming isda po ang namatay dito sa fish kill? Well, initially, the report that reached our office is around 1 ton. Pero nung nag-ocular ako kahapon, mukhang hindi lang ganon. It's not less than 10 tons yung naapektuhan na isda. Marami-rami. So, medyo marami-rami yun compared sa initial report. Kasi, kung makikita mo talaga yung area kung saan nangyari ito, patay lahat yung isda eh. At yung lugar na yun, hindi naman 10 ton niladala yung laman. Ano po yung equivalent nun na value? Sa wholesale price kasi yung isda sa Valenzuela is ranging between 50 to 60 pesos in wholesale prices. So mga ano yan, mga between 500,000 to 600,000 pesos. Alam mo, Dayan, hindi lang pala sa infrastructures ang damage kapag bumabaha, maging sa mga pagkukunan ng pagkain. Pero, Sir Director, bukod po ba sa Valenzuela, any other reports from other provinces? Kasi katulad ng Ilocos Norte, sila yung naapektuhan mismo at medyo binaharin yung ibang lugar doon. May mga reports din po ba ng fish kill doon? Wala namang fish kill, although may mga damage tayo sa mga cages, hindi naman malawakan. Normally kasi pagka ganito nangyayari, pagka nakawala sa cages, nandun pa naman yung isda. What happens is iba na lang yung may-ari, publiko na may-ari. From private ownership, it becomes public. So, wala namang ganitong report so far, and we're glad. Alright, Director, ano pong ginawa natin dun sa mga namatay na isda para ma-secure natin yung safety ng mga kababayan natin sa Valenzuela? Well, the first order of the day, and even several days before that, yung local government kasi was already doing its job of cleaning it up. No? So kahapon, natapos na halos yung paglilinis. Kinuha isa-isa yan eh. Pagkatapos nilagay sa sako and then nilagay sa dump site, tapos babaon yan. Gaya na ginagawa natin dati sa Talik. Pero alam nyo, may mga kababayan po kasi talaga natin na medyo nakikipagsapalaran. Yung iba, yung
feeling nila okay pa, niluluto talaga. Oo, para makatipid sila. Kagaya sa Kainin. Marikina, At sabi ni Director, napakadelikado na pala, hindi na pwede kainin yan. Maaring ikamatay, makalason sa katawan ng tao. Even sa Marikina, sir, yung mga janitor fish nga, napakalansa at napakadumi nga. Minsan talagang nakikipagsapala rin yung ating mga kababayan. So sir, ito po bang mga nasa fish kill, kahit pa medyo kamamatay lang ng mga isdang ito, hindi talaga ligtas kainin? Well, pagka kasi ang cause is oxygen depletion, as what happened here, pwede mo siyang kainin kung hindi pa siya patay. Ibig sabihin, kasi pag yung isda, pag malapit na mamatay, parang umaakyat yan, tapos humihinga-hinga, di ba? Take it, cook it, eat it. Okay lang yan, walang problema yan. Ang sinasabi natin na hindi na pwedeng kainin, pag namatay siya sa ilalim, tapos lumutang siya. Kasi normally, pag lumutang siya ng ibig sabihin, bloated na yan bloated na, meron ng gas sa loob. So that time, hindi na pwede talaga. Pero sabi niyo, sir, ang cause nito ay chemical reaction. Pero pwede pa rin kainin. No. It's yung ammonia kasi is natural chemical. Okay, It's something that you find everywhere. In certain concentrations, masama siya. It's like air, no? So pagka ganitong klase lang yung dahilan, kasi nga byproduct ito ng decomposition, natural na produkto ito. Okay yan. Hindi yan siya yung chemical na dapat mong katakutan na toxic. Hindi. Alright, sir. Gusto din namin malaman ni Audrey, no, deeply affected po ba itong mga tao dito sa Valenzuela dahil doon sa nangyaring fish kill? And of course, ano pong ginagawa ng BFAR sa mga susunod na araw para kahit papaano ay maibsan yung kanilang naging problema? Well, unang-una, yung water quality kailangan nating ma-check consistently. No? Kasi gusto natin makabalik kaagad yung mga tao sa normal. Ibig sabihin, makapag-alaga ulit sila ng isda doon. But we cannot allow them to do that unless we are sure na yung tubig maayos na. So, yung mga chemical parameters sa tubig, halimbawa yung ammonia, yung nitrogen, nitrates, phosphates, these are biochemicals, na nandyan sa tubig, dapat tumama siya doon sa acceptable level. Pag nangyari yun, saka natin sila bibigyan ng libreng similya para dumami po ulit. Yes. Pero Director, parang sa tingin ko dito may pagkukulang din sa prevention. Ito po bang ibig sabihin, ano po bang masasuggest nyo dito sa mga nag-aalaga ng mga isdang ito, nagde-negosyong ito, para maiwasan po uli yung ganitong fish kill? Well, dun sa nangyari kasi sa Valenzuela, bumaha kasi doon. So, Hindi talaga may umapaw iwasan umapaw dun sa fish pond yung baha. Ibig sabihin, yung na-overwhelm yung dikes ng water coming from various sources, na yun yung mukhang nagdala ng mga debris and of course by other materials doon na hindi naman kayang i-prevent nung fish pond operator. No? Hindi po ba pwedeng anihin kagad muna? Hindi kasi predictable Had it been, kung nakita nila kaagad, saka in this particular case, yung isda maliliit pa Okay. Hindi siya yung tipong isda Pwede nang ibenta. na pwedeng ibenta. Medyo maliliit pa siya, ang 1 kilo, mga 10 piraso. So, pero kung may episodes kasi in Taal Lake, kung meron kami na-detect halimbawa ng low oxygen supply kaagad, then inaano kagad namin yung early harvest. But in this particular case, medyo hindi posible yun. So then, alam mo, kailangan din pala pag nagne-negosyo ka ng mga palaisdaan, you're also dapat closely monitoring pag-asa, unang-una, at saka yung water level, yung oxygen level dun sa mga tubig. Yes. It's important, kaya nga tuturuan din namin and it's a proactive approach now that we find this problem. Sa totoo lang kasi ngayon ko lang nalaman na sa Valenzuela may palaisdaan no? So I'll be sending a team to help the people understand better how to manage their area. Yes, sir. Pero may mga reports na naglabasan sa ibang networks na since nangyari itong fish kill sa Valenzuela, nagkaroon daw po ng pagtataas ng presyo ng mga bilihing isda doon. Can you confirm this, sir? I think hindi ako masyadong aware dun sa statement na yun because we've been monitoring prices and wala namang marked change dun sa presyo sa So, isda. napanatili yung presyo niya? Yes. In fact, may konting paggalaw. It's 10 pesos. Pero I think this is more really a supply and demand rather than the effect of fiscal. Kasi siyempre, So, walang kinalaman yung nung fiscal bumagyong Mario, nawala yung isda mo na dagat dahil hindi pwede mangisda yung mga isda, di ba? So, pwede talagang tumaas siya.
But not attributable dito masyado dahil nga yung volume hindi naman ganun kadami. Mas dahilan nito na wala kang ibang supply na isda. Wala kang galunggong, wala kang dalagang bukid, wala kayong mga isda nang gagaling sa dagat. Kasi nga, yung mga isda, hindi nakapangisda at that time. Okay. So, Director, alam mo... Of course, Audrey, tanong na rin natin kasi kanina na-mention ni Director na ginagawa nilang lahat para ma-normalize yung mga kababayan natin dyan sa Valenzuela. Pero gusto natin malaman, sir, are we looking at any time frame? Gaano katagal bago makabangon ulit yung mga fish breeders natin sa Valenzuela? Unfortunately, today, we cannot give a timeline. Ang pwede lang namin gawin dyan is, again, yung water quality, we cannot predict kung kailan siya magno-normalize. So, but what we're going to do is consistently we'll be monitoring water quality, siguro mga once a week. At pag nag-normalize na siya, immediately after that, we will bring in the support, yung mga bagong binhi ng tilapia, bagong binhi ng bangos. Okay, bukod sa Valenzuela, sir, dahil total kayo po yung eksperto dito, no? Curious lang ako, kapag may bagyo po ba, yung mga areas na mga karagatan na merong red tide toxic alert na naaagos din po ba ito ng mga... And unfortunately, hindi. Ay, hindi. Nandun pa rin yun. Nandun pa rin yun. Kasi, iba naman yun. Kasi yung sa red tide actually is accumulation yun ng mga red tide toxin dun sa body mismo nung shell. And so, kahit bumagyo, hindi matatanggal yung toxin doon sa body ng Pero shell. Director, yung nangyari po sa Valenzuela, may malaking epekto po ba ito sa merkado o sa amin o just in Valenzuela, nako-contain lang po siya dun sa lugar Well, na yun? primarily, I think the effect is on the people nearby kasi yung amoy. No? Yung amoy. Kaya yun ang kagad na niremedyohan natin. Of course, with the full support of the local government. Pero sa presyo, hindi masyado sa tingin ko. Ano? Hindi siya significant. It's big. It's a big loss, but it's not significant considering the volume. Kasi libong tonelada kinakain natin sa Metro Manila every day. And so this is not significant compared to the volume that we are actually having here. Okay, Alright, positibo po kayo. Yes, we are very positive about this. And of course, alam naman natin, inevitable rin talaga yung pagpasok ng disasters and calamities. So talagang medyo kailangan na lang din natin ng strict cooperation with the local government units plus sa BFAR nga. So before we answer, do you have any message to our viewers or any reminders lalo na dun sa mga taga Valenzuela? Kasi may mga kumakalat na mga balita na nagtaas raw nga ang presyo ng mga isda. Well, pagdating po dun sa ating mga kababayan sa Valenzuela, particularly sa Malanday, again, we'd like to thank you for the full support and cooperation that happened there. Medyo pasensya na po kayo, talagang hindi po natin maiwasan, natural disaster po ito, but rest assured, and assure your local government really did their job of cleaning it up. So again, nagpapasalamat po tayo kay Mayor Rex Gatchalian, na mayor po ng Valenzuela for making the work very very easy for everybody, no? So kahapon talagang tinapos po nila yung trabaho. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Director Asis Perez ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Thank you so much, Salamat, Director. sir. Thank you.